Hi everyone! The Missing Husband naman tayo ngayon at nasa episode 12 na tayo. Gaya ng nakita natin the previous day, patuloy na inaapi si Millie ng Ate Leila ni Anton. Patuloy itong sinisi sa kamalasang nangyayari sa kanila. Dahil sa kagipitan na sa pera at kailangan ng pantubos sa pulis, lumapit si Millie sa loan shark. Binili yung sa mababang presyong alahas na natitira, tas yung balanse inutang pang 10% ng interest buwan-buwan. Tapos nung namamasyal naman na sila pagkalabas ng presinto, dumating si Mick at tinutukan siya ng baril. At ayun, hinostage. Tinangkang humabol ni Anton pero wala na, nakuha na si Millie. Saan mo ako dadalhin? Saan tayo pupunta? Diba? Makarami mong tanong. Hindi ito yung solusyon. Oo, tama ka. Wala nang solusyon. Kaya manahimik ka dyan. So ito si Mick na pilit na binabawi yung ininvest niyang pera kay Anton, kasi naman 15 years siyang pinagtrabahuhan yung savings na yun para sa mga anak eh. Tapos malulusaw lang basta. So ito siguro yung naging last resort niya is i-kidnap, i-hostage si Millie. Sige, sagutin mo. Pero i-loudspeaker mo. Gusto ko siya makausap. Billy? Billy? Ano nangyari? Anton! Don! Sino to? Saan mo dadalhin ang asawa ko? Laki ng kasalanan mo sa akin, di mo ako kilala. Please lang. Pakawalan mo na si Millie. Sorry, Anton. Huli ka na. Saan mo siya dadalhin? Dahil mo yung tanong, no? Kasalanan mo lahat ng to, eh. Hindi naman nakapunta sa ganito, eh. Hindi mo ako binaliwala. Ngayon, ikaw ang makikiusap sa akin. Ikaw ang mamakaawa. Please. Hindi pa rin yun. Ano man ang binabalak mo, Hindi pa niya nabobosesan. huwag mo na ituloy. Walang kasalanan si Millie. Parang awa mo na, pakawalan mo na siya. Anton, sinira mo yung pamilya ko. Ayaw sisirahin ko yung pamilya mo. Hala, Huwag mo na. Huwag mo na. Pakausap mo na! talagang gagantihan ka yun sa kung laki ng perang nawala sa kanya. Ako na tinangay ng sasakyan yung asawa ko. Tapos natawagan ko pa yung telepono. Nakausap ko yung asawa ko. Pati yung kidnapper. Kaya sigurado ko na-kidnap yung asawa ko. Sige, uminahon ka. I-refer ko yung case mo sa senior officer. Sir, may case ng kidnapping na nangyari. Anton Rosales, Senior Agent Joe Eden Reyes. Ako hawak ng kaso ng asawa mo. Sir, tulungan niyo ako. Walang kasalanan si Millie. Ako may gawa nitong lahat. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Ay, nararamdaman mo yung pressure ni Anton sa acting ni Rocco. Ang galing. Bakit sinasabi mo na ikaw may gawa nito? Ala, saan niya dinala si Millie? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos din lahat ng to. Ano gagawin mo sa akin? Anong gagawin mo sa akin? Hindi naman ako masamang tao, eh. Napilitan lang ako. Alam mo, maayos yung trabaho natin sa Saudi. Pero malungkot yung buhay ko nun, eh. Kasi hindi ko kasama yung pamilya ko. Kaya ginagawa ko ang lahat ng paraan para makapag-ipon ako ng sapat na pera pag uwi ko ng Pinas. Inisip ko nga na
Magnegosyo na lang ako para hindi ko na kailangan iwanan yung pamilya ko. Nick, Kwentong OFW to. ikaw ba yan? Ay, nakilala niya yung kwento ni Nick. Kasi concern si Anton kay Nick eh. Kaya nakukwento niya kay Millie yung istorya ng buhay niya. Priority nga na mabayaran yun, di ba? Paano mo ako nakilala? Napag-usapan ka namin ni Anton. Pinag-usapan na namin. Gagawa kami ng paraan para mabalik sa'yo yung in-invest mong pera. Sabihin mo sa kanya, huli na siya. Oh, Wala na magagawa yung pera mo. Dahil tinakwil na ako ng asawa ko nung nalaman niya na pinatalo ko sa scam yung mga naipon namin. Mahal na mahal ko yung pamilya ko. Ginagawa ko lahat ng to para sa kanila. Sila yung buhay ko! Paano na ako ngayon, ha? Paano na ako ngayon? kawawa naman pala. Grabe. Dito ko iniwan ng asawa ko. Pagbalik ko, sinakay na siya doon sa sasakyan tapos doon sila pumunta. Going back to the scene of the crime. Natanda mo ba yung plate number? Hindi ko matandaan eh. Ba't sinasabi mo may kinalaman ka? O sinisisi mo yung sarili mo sa pagkidnap sa asawa mo? Kilala mo ba yung kidnapper? Posibleng kilala ko. Nakaaway mo ba? O nakasamaan ng loob? Di ba pala niya nasabi kanina nung tinanong siya sa police station? Posibleng isa sa mga biktima ng scam. Scam? Anong klaseng scam? Financial scam. BS Fund scam? Alam mo yung tungkol doon? Nagkakilala lang ako na nabiktima dyan. Hindi na ako mag-invest eh. Wala, buti na lang pala. Pasensya na, pero wala talaga akong kasalanan dito. Hindi ko alam na scam to nung sumali ako. At hindi ko sinasadya na may madamay na tao. Paano mo nasabi na isa sa mga nabiktima mo ng scam ang gumawa nito sa asawa mo? Natawagan ko pa yung asawa ko eh. Pati yung kidnapper na nakausap ko. Tapos nung narinig ko yung boses niya, parang familiar sa akin eh. Tsaka base doon sa sinabi niya, parang gusto niyang gumanti sa akin. Gusto niyang gumanti sa kasalanan ko. Isipin mo mabuti kung sino pwedeng gumawa nito sa asawa mo. Kailangan ko ng pangalan, description. Malaking tulong yan para matunto natin ang asawa mo. Sige, pwede ko ilista lahat ng pangalan. Lahat na sumali sa amin. Pinaprosesan na nga niya eh, bakit mag-ano pa ng ibang Tsaka tawagan niya yung phone number sa cellphone niya. I'm sure meron siyang contact number niya eh. Parang hindi na nila kailangan maghanap. Yun na yun. Paano mo na statement yun? Sige, sir. Pasensya ka na, nadamay ka. Naiintindihan kita, Nick. Alam ko mabuti kang tao at ayaw mo mangyari mo. Hindi naman talaga ako masamang tao eh. Nasabi Napilitan lang ako dahil sa galit. Nasabi niya. Dahil sa galit ko sa asawa mo! Hindi naman kita masisisi. Lahat naman tayo nagsusuffer dahil dun sa nangyari. Pero Nick, makinig ka sa akin. Hindi ito ang solusyon. Pakawalan mo na ako. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin ni Anton para maibalik sa'yo yung pera.
At sigurado ako, tatanggapin ka uli ng asawa mo. Pangako ko sa'yo, gagawan ko ng paraan. Yan din yung sinabi sa akin ng asawa mo. Oo nga. Diyos ko. Gagawan niya ng paraan. Dami mga trigger. Oh, Diyos ko. Ang hirap mag-convince kung galit na sa'yo. Meron na siyang meron na siyang naunang nakasiksik sa utak niya na galit siya. Ang hirap ng convince niya. May Puro siya pangako. preconceived notion na. Kayso ganito, kayso gano'n, pero follow up ako sa kanya. May nangyari ba? Ha? Puro kayo gagawa ng paraan! Puro kayo pangako! Wala naman kayo tinutupad! Binubolo nyo na yung mga utak namin mga tao! Pinapaasa nyo kami! Pinapaikot! Lahat kayong manluloko! Puro kayo manluloko! What? Katakot naman. Ayoko pa mamatay. Kakatakot. Huwag mo na lang i-trigger, Millie. Baka mamaya. Hindi ko naman gustong saktan ka eh. Pero hindi ko kayang patawarin yung ginawa sa akin ng asawa ko. Please, ilayo mo yung baril na yan. Ilayo mo, please. Delikado. Hindi. Dahil hindi pa tapos ang mission ko. Oh, nakakatakot talaga yung mga baril nakatutok sa mukha niya. Ay, Diyos ko. Kailangan makita ng asawa mo ang ginawa niya sa akin. Kailangan magharap-harap tayong tatlo. Ate, wala na akong malapitan eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kakatapos lang atakein ni Mama. Hindi niya to pwede malaman. Ayan na, nasa likod niyo na. Hindi ko dapat malaman. Anong nangyari? Bakit ka nandito, ha? Nasaan ang asawa mo? Anong nangyari? Kaaway ba kayo ng asawa mo? Si Millie na-kidnap. Diyos ko. Ma, huwag ka ma-stress. Nakakasama yan sa'yo, ma. Alam na lang may sakit sa puso eh. Ba't yun na? Nakakainis din naman itong mga ito. Wala na mabuting ginawa. Kakaatake. O, ayan na naman. Ang problema ang dala. Mga pasensya na ako. Ayan naman ang linya. Ayoko sana lumapit sa inyo, pero hindi ko na alam kung saan ako pupunta eh. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko. Mabuti pumunta ka rito para matulungan ka namin. Pero anong tulong ang magagawa natin, Ma? Hindi nga natin alam kung saan dinala ng kidnapper si Millie. Karma yan ang asawa mo. Tawagan mo yung asawa mo. Siguraduhin mo lang na asawa yung tatawagan mo. Dahil kapag mali ka ng pasensyahan tayo. Tawag! Diyos ko. Ano ba, ate? Wala ka na ba talaga concern para sa ibang tao? Ano ba ginawa sa'yo ni Millie, ha? Huwag mo ako tataasan ng boses, Anton. Kota na ako sa pagsasakripisyo para sa'yo. Ay! Nakakapagod ka na. Tama na. Tama na. Huwag na kayo mag-away. Si Millie. Gusto mo ba kong makita yung asawa mo? Siyempre naman. Saan siya? Number 8, Leopoldo Street, sa kanto ng Villamayor. Gusto kong makausap si Millie. Hello, Anton? Naku po.
Huwag kang magkakamali ng sasabihin mo, Mili. Baka kung anuhin ka niya. Mili? Anton, okay lang ako. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Tayo mo ako, ha? Pupuntahan kita. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. O yan. Narinig mo na maayos pa yung kalagayan ng asawa mo. Pero huwag mong isipin na makakapagtimpi pa ako hanggang mamaya. Naku po, kakatakot na yung banta. Ano bang gusto mo, ha? Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Nawala ang pamilya ko ng dahil sa'yo. Kaya gagawin ko rin sa'yo. Ako na lang ang harapin. Huwag mo lang saktan si Mili. Makakawalan ko lang yung asawa mo kapag pumunta ka na dito. Ako na lang gantihan. Ilabas mo dito ang asawa ko. Naku, Diyos ko, mga hamunan na ganyan. Kakatakot. Hello? Hanapin ko si Mili. Kailangan ko siya iligtas. Tanga ka ba? Susugil mo yung buhay mo para sa babae na yan? Oo naman. Asawa ko siya eh. Hindi ko siya pwede pabayaan. Anton, baka mapahama ka, anak. Babalik ako. Pangako. Babalik ako at kasama ko si Mili. Diyos ko, ano naman ang paraan ng gagawin mo? Desperado na yung tao. Anong plano mo kapag dumating si Anton? Hindi ko siya. Nick, huwag mong gagawin yon. Ang sabi mo sa akin, hindi ka masamang tao. Kaya ako nga ginagawa to eh. Dahil hindi ako masamang tao. Ayoko na meron pa ibang mabiktima yung asawa mo. Ayokong maranasan ng ibang tatay yung nararanasan ko ngayon! Nick, hindi ito yung paraan. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema mo. Pakawalan mo na ako dito. Diyos ko. Tapusin na natin to. Hindi matatapos to hanggat nabubuhay ang asawa mo. Grabe na mga ano. Anong plano mo kapag dumating si Anton? Papatayin ko siya. Nick, huwag mong gagawin yon. Ang sabi mo sa akin, hindi ka masamang tao. Kaya ako nga ginagawa to eh. Dahil hindi ako masamang tao. Ayoko na meron pa ibang mabiktima yung asawa mo. Ayokong maranasan ng ibang tatay yung nararanasan ko ngayon! Nabalik na talaga siya. Mas bahay, maintindihan mo naman eh. Nick, hindi ito yung paraan. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema mo. Pakawalan mo na ako dito. Tapusin na natin to. Hindi matatapos to hanggat nabubuhay ang asawa mo. Ang tindi naman. No? Parang talagang death sentence lang. Grabe sa sound. Grabe sa musical score. Sino to? Yung police na tumutulong kay ano? Kay Anton. Ano? Anong sinabi niya sa'yo? Gusto daw niya makipagkita sa akin. Papunta na ako doon. Maniwala ka naman. Mapapahama ka dyan. Baka trap yan. Anong gusto mong gawin ko? Maghintay na lang? Kailangan ako ni Mili. Sa kanya pinapapunta. Sa Leopoldo. Alam ko yung lugar na yan. Magkita tayo dyan bago ako kumilos. Sige. Ako, baka mabuhay. Bilisan mo dyan ha. Paparating na yung asawa mo. See you succeed today. Bilisan mo dyan ha. Paparating na yung asawa mo. Parang bodega talaga. Kanarawan. Katakot naman to. Dali.
bilis. Bilisan mo. Naku, dahan-dahan baka naman. Naku. Dali. Dali. Dali, huwag ka maingay. Oops. Dali. Dahan. Ito. Ayan, ito na ako. Huwag ka maingay. Hala. Bakit naman ako magpapasalamat sa'yo? Dahil kung hindi kita inabutan, siguradong patay ka na. Nakikita mo yan? Puno ng booby trap ang buong compound. Ibig sabihin, kung sino man ang papasok o lalabas, boom! Game over na para sa lahat. Nakakatakot talaga yung pasok na itong babae. Ito si ano na ba ito? Dalawa sila. Kasama niyo na si ano, mama ng polis. Chemical engineer ako. Maayos ang trabaho ko dati. Matino ang buhay. Pero sinira lahat ng scammer mong asawa. Kaya sige, kung gusto mo tumakas, go ahead. Hindi, Nick. Hindi ako tatakas. Tayo na sa loob. Sandali. Hindi natin alam kung ano meron sa loob. Baka mamaya pareho pa kayo mapahamak ng asawa mo. Pabayaan mo muna ako. Ako papasok, maiwan ka dito. Pero kailangan ako ng asawa ko. Mas kailangan ka ng asawa mo ng buhay. At trabaho ko ma-assure yun. Kaya makinig ka sa akin. Maiwan ka dito, ako ang papasok sa loob. Tatawagan kita. Delikado talaga. Ang ganda ng shots nito. Naku. Ayun, tinakita niya. Nakatakot naman ito. Ay, tanga. Akala ko, naiintindihan mo yung pinagdadaanan ko. Di ba sabi mo tutulungan mo ako? Eh bakit ka tumakas? Hindi kasi ako papayag na saktan mo si Anton. Walang kwenta yung asawa mo yan. Manluloko siya! Alam mo, Nick, hindi lang ikaw yung agrabyado. Lahat tayo biktima. Ako? Sa tingin mo, gusto ko ba madamay dyan sa scam na yan? Hindi ko nga alam kung anong pinasok namin mag-asawa. Pero alam mo ba, lahat ng nabiktima, lahat ng nadamay, iniisip namin sila. Maniwala ka. Kaya please, huwag mo nang palalain ito. Patawarin mo na kami ng asawa ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung totoo talagang nakidnap siya, sana patayin na lang siya ng kidnapper.
Kundi ako talaga maghahanap ng paraan na maghiwalayan yung dalawa. Asawa mo! Hindi pa ba tumatawag si Anton? Ito, kanina ko pa nga tinatawagan. Di naman Diyos ko. Puro, ako sinasagot ni Anton. Diyos ko, baka kung ano nang nangyari sa kapatid mo. Bakit kasi natin siya pinabayaan? Nandito yung asawa mo. Papatayin ko siya. Sinira niya yung buhay ko. Sinira niya yung pamilya ko! Di ba sabi mo sa akin, importante sa'yo ang pamilya? Pareho tayo, Nick. Importante din sa akin ang pamilya at si Anton yung pamilya ko. ayan ang ending ng week 12. So, abangan natin kung saan mapupunta yung kidnapping na ito kay Anton Nick. At kung ano pa yung mangyayari kay Brenda, kung mahuli ba siya o hindi. But for now, please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's Pan North TV. Hindi pa West, hindi pa East, hindi pa South. It's Pan North TV. Bye!